yung mga jet fighter nila. Pero sa kabilang banda, naiinggit din tayo kasi wala tayong ganun. Pero sana hindi na tayo mantatong. Pero alam nyo, anong sumasabi sa utak nyo? Nung pag pinapanood natin yan sa Facebook, anong ibig sabihin? Malapit na yung pagbabalik ng ating Panginoon. Bilang mga Kristiyano, dapat focus tayo o lagi nating titignan ano yung balita sa mga taga-Israelita. Kasi yan ang key. Isa sa mga key kung paano o kailan babalik ang ating Panginoon sa Kristo. Amen. So this time, pag-aaralan natin is about, ngayon nga po, ng pag-aaralan natin ay tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. This is subject of eschatology, pero hindi tayo tutungo sa eschatology. Ang pag-aaralan natin ngayon ay bilang mga Kristiyano, ugali, ano ba yung dapat maging ugali natin? Ugali ng isang Kristiyano habang nag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Basahin natin 1 Peter chapter 3, 2 Peter chapter 3, verse 4. Tayo po ito man lahat at tayo po basahin po natin ng sabay-sabay. 2 Peter chapter 3, verse 4. This all together read now, in saying, where is the promise of the coming? For since the Father falls asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Tayo po manalangin, takila namin Diyos, makapangyarihan sila at tignan po kami ng inyong banal na Espiritu upang maintindihan po namin yung salita. Pero hindi po sa akin, Panginoon, hindi po harapan dapat sa inyong harapan, Panginoon, upang mga ng salita. Pero ngayon, habang Panginoon, humingi po ako ng wisdom at talino upang may pangaral po at may deliver po ng maayos sa inyong salita. At ito po yung magamit namin sa paglakad sa inyo, Panginoon, sa araw-araw. Sa pangalan ng Jesus namin, Diyos, sarili na kapagligtas sa amin. Ano nga ba ang ugali ng isang Kristiyano habang tayo po ay nag-aantay sa Panginoong Jesucristo? Kasi minsan nakakalimutan natin yan alam mo, kung hindi pa siguro magkakaroon ng gera ng Iran at Israel, siguro nakalimutan na natin yung pagbalik ng Panginoon sa Kristo. Nung hindi pa nagpa-pandemic, siguro hindi natin maaalala yung tataka ng mga 666. Tama? So, nire-remind tayo ng Panginoon about sa kanyang pagbabalik. Ngayon, makikita natin dito, from verse 1 to verse 2, makikita natin dito, sabi ng Bible, basahin mo na lang po sa Tagalog, itong ikalawang sulat, mga iniibigay sinulat ko ngayon sa inyo, na sa kapwa ay pinapukaw ko ang inyong mga dalisay ng mga kaisipan sa paraan ng pagpapagunita upang kayo nawa ay maging maalalahanin sa mga salita na sinabi noon pa sa pamamagitan ng mga banal na mga propeta at ng kautasan naming mga apostol ng Panginoon at tagapagligtas. Ano dapat yung maging isang ugali natin mga Kristiyano bilang nag-aantay sa Panginoon sa Kristo? Number 1 po, dapat tayo po ay merong maging maalalahanin. Anong ibig sabihin ng maging maalalahanin? Yung tinutukoy niya dito upang kayo nawa ay maging maalalahanin sa mga salita na sinasabi noon sa pamamagitan ng mga banal na mga propeta at mga utusan naming mga apostol ng Panginoon at tagapagligtas. Minsan nakakalimutan natin o alalahanin natin yung mga turo patungkol kay Jesucristo. Tama? Kaya dapat, habang nag-aantay tayo sa Panginoong Jesucristo, alalahanin natin yung mga bagay na to. Nung araw, nung tinuturo ng mga propeta na merong totoong Diyos, tinuturo ng mga propeta na pagdarating ng araw, may darating na Mesaya. Tinuturo ng mga propeta na may magliligtas sa inyo. Pero pagdating ng New Testament, anong tinuturo ng last prophet? Which is, sino ba? Sinong last prophet? John the Baptist. 400 years, hindi nang usap ang Panginoon sa kanila. Tawag doon silent years. Pero pagdating ni John the Baptist, ano yung kanyang pinangaral agad? Repent because nakalimutan ko yung verse. For the kingdom of God is at hand. Tama? Una niya agad tinuro, repent. Kasi yung mga tao, nakalimot sa Panginoong Kristo, nakalimutan nila kung ano yung mga tinuturo ng mga propeta. And sa ating mga New Testament, nagsimula kay John the Baptist, hanggang sa Panginoong Kristo, hanggang nag-disciple siya ng mga disipulo at tinuturo pa rin ng Panginoon, repent.
At tinuturo pa rin ng Panginoon na ako ang Diyos, ako ang tagapagligtas na hindi tinanggap ng mga Israelita, na hindi tinanggap ng mga Hudyo. At sa biyaya ng Panginoon, kahit tayo yung mga hindi Hudyo, nauunawaan natin yung kaligtasan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, dapat po natin, habang inaantay natin ang Panginoong Jesucristo, alalahanin natin kung sino siya. Lagi tayo may pag-alala sa sarili natin. Yung mga tinuro ng mga propeta, yung mga tinuro ng mga apostol. Bakit? Paano natin ito magagawa? Magbabasa tayo ng Bible, aaten tayo ng mga church gathering, aaten tayo ng mga preaching, aaten tayo ng Sunday school. Pagpapakita na pag-aalala natin sa Panginoong Jesucristo. Kasi malapit nang dumating Panginoong Jesucristo. Kung dito tinatamad tayo dito, 1 oras na preaching, 2 oras na preaching, pagdating ng araw, pag nasa langit na tayo, habang buhay, mag-worship tayo dun sa Panginoon. Tama? Kaya dapat hindi tayo dito tinatamad sa pagdating sa ganung mga bagay. Ano pa yung sinabi ng Bible? Verse 3 na, nalalaman nitong una na may darating na huling mga araw ng mga manunuya na lumalakad ayon sa kanilang sariling mga pita at nagsasabi, nasaan ang pangako ng kanyang pagdating? Sapagkat buwat ng mga ninuno ay natulog at ang lahat ng mga bagay ay nagpapatuloy gaya ng sila ay mula pa sa pasimula ng pagkalikha. Ito yung sinasabi ng mga hindi mananampalataya. Lagi nila ito sinasabi sa atin, lagi kayong mga Baptist, kayo mga Kristiyano, lagi niyong tinuturo ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Kahit yung mga propeta, tinuturo na nila nun yung paghatol ng ating Diyos. Okay? Pero, patay na sila, patay na si Jesus Christ, patay na yung mga disipulo, hanggang ngayon, pinapangaral pa rin natin, kailan ba talaga darating ang Panginoong Jesucristo? Kaya minamak nila tayo. Sabi nila, kailan ba yung promise na pagdating? Kaya minsan, sa pagmamak nila sa atin, tayo din mismo na panghihinaan, baka hindi pa nga siguro darating ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang gagawin natin, mag-chuwari-wari-wap muna tayo. Galing ka Pastor Del yun, ibig sabihin chuwari-wari-wap niya, parang, chill lang muna tayo kasi hindi pa nang darating Panginoong Jesucristo. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo, alalahanin niyo yung mga tinuro ng mga propeta. Okay? At mga tinuro ng mga apostol. Bakit? Nung araw mga kapatid, nangyari na po ito. Pagdating ng verse 5, sapagkat ito'y sadya silang walang nalalaman sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa mga langit na luma noon at ang mga lupa ay namamalagi mula sa tubig at sa tubig. Sa pamamagitan nito, ang sanlibutan na noong una na inapawan ng tubig ay napahamak. Naalala niyo yung kay Noah? Noah's Ark? Ilang taon nagturo si Noah? 100 years nagturo si Noah. May darating na dilubyo. Okay? May darating na dilubyo. Palulubugin ng Panginoon itong mundo dahil sa kasalanan ng mga tao, dahil sa sobrang tigas ng ulo ng tao, pero nang ginawa ng tao, hindi nila pinaniniwalaan si Noah. At alam nyo, yung mundo natin, tama yung pagkakasabi ng Bible. Verse 5, yung tubig natin nakatayo sa isang tubig at nakapatong at yung ibabaw ng tubig ulit. Okay? Ayun yung ginamit ng Panginoon na tubig. Yung tubig na tinatapakan natin ngayon at yung tubig sa langit, ayun yung ginamit ng Panginoon para puksain yung mga tao noong panahon ni Noah. Kaya, nung araw, ayun po yung ginawa ng Panginoon. Subalit ang mga langit at ang mga lupa, narito ngayon sa pamamagitan ng ganoong ding salita ng iningatan, inilaan sa apoy sa araw ng paghuhukom at kapamakan ng binilang makadiyos. Hindi makadiyos na mga tao. So, nung araw, nung panahon ni Noah mga kapatid, dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao, pinuksan niya po yung mundo sa pamamagitan ng tubig. At ngayon, dahil pa rin sa tigas ng ulo natin at hindi pa rin tumatanggap ang mga tao sa Panginoon, darating ang araw, pagdating ng Panginoon, pupuksain niya naman po ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Ngayon, hindi nung araw, hindi nila maintindihan yun. Pero ngayon, mas madali nang iintindihan yun kasi isang lipad lang ng atomic bomb. Kayang mapuksa ang mga bagay-bagay. Kaya napaka-accurate pa rin ng Bible pagdating sa muli niyang pagbabalik. At verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya tungkol sa kanyang pangako, gaya ng ilang mga tao na ibinilang sa pagpapabaya, kundi mapagbata tungkol sa atin, hindi nagnanais ng sino man ay dapat mapahama, kundi na ang lahat ay dapat dumating sa pagsisisi. Kaya mga kapatid, kung ang Panginoon, hindi tayo naniniwala sa
selection. Okay? Kasi maliwanag na sinasabi ng verse 9 dito, kung loloobin ng Panginoon, gusto niya lahat tayo maligtas. Tama? Pero nga dahil sa free will ng tao, ayaw nilang piliin ng Diyos. Kaya ano mangyayari sa kanila? Pagdating na araw, mararanasan nila yung tinatawag na kapahamakan. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating gaya ng isang magnanakaw sa gabi, na kung sa panahong ang mga langit ay lilipas kasabay ng malakas na mga ingay at ang mga elemento ay malulusaw ng matinding init at ang lupa rin at ang mga gawa na naroon ay masusunog. Nakikita kung gayon ng lahat ng mga bagay na ito ay matutunaw anong uring mga tao kayo na dapat maging sa lahat ng mga banal na pamumuhay at pagmaka-Diyos. Pagdating ng araw mga kapatid, sinabi ng Bible na itong mundo na ito, lahat po ito mapupuksa po sa pamamagitan po ng apoy. At anong sabi ng Bible? Bakit natin kailangan maging maalalahanin kung sino ang Diyos? Bakit natin malaging alalahanin kung sino si Kristo? Bakit? Darating kasi siya na parang isang magnanakaw. Tama? Na, paano ba dumating ang isang magnanakaw? Hindi naman yung magpapaalam sa inyo na, mayang gabi, pag maganda kayo sa lamesa nyo ng yung mga cellphone nyo, lagay nyo na sa lamesa nyo para madali ko na lang kuhain. Wala naman sigurong ganun. Ang magnanakaw, hindi mo magpapaalam yan. Kaya nga mga kapatid, ang encouragement sa atin ng Panginoon, kahit po mga anghel, hindi nakakaalam na muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo kasi nga baka maghanda tayo, baka mag-faithful tayo bigla pag alam na natin. Pero, bigay po siya ng sign. Dapat lang po nating alalahanin. Pangalawa po, maging masikap na walang masumpungan sa kapayapaan. Maging masumpungan po tayo ng Panginoon na maging masikap po tayo na tayo po mayroong kapayapaan. Okay? Sabi po ng verse 14, kaya nga, mga iniibig, nakikita na kayo na umaasa sa ganitong mga bagay, maging masikap upang kayo nawa ay masumpungan sa Kanya sa kapayapaan, walang batik at walang kapintasan. Ano po yung ibig sabihin dito ng Bible na tayo po maging masikap na makitaan po tayo ng kapayapaan? Tayo mga Kristiyano kasi, dapat kilala tayo ng mga mahinahon. Ako po minsan, ito problema ko yung hindi pagiging mahinahon. Anong required sa atin ng Panginoon? Sana, pagdating ng Panginoong Jesucristo, maabutan tayo na mayroong tinatawag na kinakahinahunan. O sa ibang pagkaunawa, meron po tayong mapagkumbabang kaisipan. Meron po tayong, sabi ng Panginoon, walang batik at walang kapintasan. Alam niyo ba yung walang batik? Old Testament pa lang requirement na yan. Kung saan dapat yung mga hayop na iaalay nila sa Panginoon, dapat walang batik. Okay? At wala rin kapintasan. And pagdating ng Panginoon, pagdating ng araw, inaasahan na tayo mga Kristiyano, ganun niya tayo masumpungan. Baka masumpungan niya tayo sa bar. Sumasayaw ka pa, no? O kaya kumakanta-kanta ka pa sa bar, biglang dumating yung Panginoong Jesucristo. O kaya nasa inuman ka, no? Backslider ka. Kaya sabi ng Panginoon, sana pagdating ko, maabutan ko kayo ng tapat at naglilingkod sa Kanya. Ganun ko kayo masumpungan. Bakit? Bilisan ko na po. Napatagal na. Gayun din, pagdating po ng verse 16, gayon din sa lahat ng kanyang mga sulat, nagsasalita sa mga ito, So mga kapatid, sana po, maabutan tayo ng Panginoon na merong masumpungan niya po tayo, na merong pong pagkakainahunan. Pangatlo po, maging malago sa biyaya at kaalaman sa ating Panginoon. Makikita po natin yan, verse 18. Ngunit lumago sa biyaya at sa kaalaman sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo sa Kanya ang kaluwalhatian, maging gayon at magpakailanman namin. Kabisado natin to kasi naging team natin to sa tama ba? Alam ko, naging team natin to sa captain. But growing grace in the kulay dilaw. But growing grace in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Tayo po ay maging malago sa biyaya at kaalaman sa ating Panginoon. Bakit? 2 Peter po, si Peter, unang pastor siya ng mga Hudyo, nawala ng Panginoong Jesucristo.
Ang 2 Peter po, napakaraming heresy, napakaraming false prophet ang kalaban nila dito during this time. Na ipinapangaral ng mga tao na si Jesus Christ ay tao lang, yung iba naman pinapangaral nila si Jesus Christ, hindi siya nagkatawang tao. Yung iba naman pinapangaral na dito na hindi nababalik ang Panginoong Kristo. Pero maliwanag na tinutukoy dito ni Peter na babalik muli ang Panginoong Kristo. At nawa, sa pagbalik ng Panginoong Kristo, maabutan niya tayo ng malago sa kanyang biyaya. Pag binasa po natin yung verse 16, gayon din sa lahat ng kanyang mga sulat, nagsasalita sa mga ito ng mga bagay na ito, kung saan may ilang mga bagay na may hirap maunawaan, na sila ay mga walang nalalaman at hindi matatag at binabaluktot dahil rin ng mga ginagawa nila sa ibang mga kasulatan hanggang sa kanilang sarili kapahamakan. Aminin natin mga kapatid, ang Bible po, mahirap po talaga kung minsan unawain. Kahit nga nag-Bible school ka na minsan, mahirap talaga unawain ng Bible. E lalo kung hindi ka umati ng mga preaching. Kaya yung mga preacher, dapat talaga tayo mga preacher, nag-aaral talaga tayo pagdating sa preaching natin. Kasi yung mga tao, lalo yung mga hindi mahilig magbasa ng Bible, nare-remind sila, ganito pala yung ibig sabihin. Na-encourage din sila na sila din maunawaan nila yung salita ng Diyos. Okay? Mabasa rin nila yung Bible. Okay? Kasi, nung panahon na ito mga kapatid, maraming mga false prophet na binabaluktot nila yung kautusan ng Panginoon, binabaluktot po nila yung salita ng Diyos. Kaya sabi ni Peter dito, kailangan nilang maunawaan. Kayo sa makatuwid ay iniibig na nakikitang nalalaman nyo na mga bagay na ito noon, mag-ingat na baka kayo rin na matangay ng kamalian ng mga masasama sa bumagsak mula sa inyong sariling mga katatagan. Kasi pagdating ng araw mga kapatid, sinabi po ng Bible na maraming tatalikod sa Kanya. Lalo-lalo na po sa muli niyang pagbabalik. Maraming tatalikod sa Kanya. Marami rin magpapakilala na sila ang Diyos. Okay? Kaya sinabi po ng Panginoon, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Bagamat kayo'y lumago sa biyaya at sa kaalaman sa Panginoon. So sana mga kapatid, ang maging ugali po natin, habang tayo po ay nag-aantay sa Panginoong Kristo, maging malalahanin po, maging masikap, at maging lumago sa biyaya at kaalaman sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin, dakilan namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Nawa po, maabutan niyo po kami tapat na naglilingkod sa inyo, Panginoon. Makita po namin, madasin po namin yung mga bagay na malapit na talaga ang inyong pagbabalik, Panginoon. Nawa ay kami mga Kristiyano, mag-double time po kami sa paglilingkod sa inyo. At marami pa pong makakilala sa inyo, lalo-lalo na po yung mga kamag-anak po ng Panginoon. Tinataas po namin ito, Panginoon, sa pangalan ng Jesus, ng Diyos sariling tagapagligtas. Amen. Sorry. At sa ating